Magandang hapon mga kapuso, live po ako ngayon dito sa Region 1 Medical Center na kung saan sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pong naka-full alert ang ating mga health authorities para respondihan ang mga firecracker-related injuries. Kaninang umaga mga kapuso, nagtungo tayo dito sa R1MC para kamustahin yung kaso o bilang ng FCRI na tinatawag natin. At as of 11 a.m. nga ay may naitala na silang 29 na kaso ng firecracker-related injuries. Pero kaninang 4:30 p.m. ay umakyat na ito sa 37 na kaso. May dalawa naman na isinugod din sa R1MC Annex sa may barangay Bunuan, Binloc. Pero hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin bineberipika kung ito nga ba ay firecracker-related pa rin. Naka-code white pa rin po ang ating mga health centers hanggang January 6. Sa kasalukuyan mga kapuso, dalawa sa mga firecracker-related injuries ay nagresulta sa blast with amputation na kung saan yung isang biktima ay naputulan ng daliri sa kamay at yung isa naman ay naputulan din ng daliri sa paa. We have two admission. Pinakabata is 3 years old, pinakamatanda is 45 years old, and yung dalawang admission natin is 22 years old na naputukan, na nagpaputok siya pero gumamit siya ng quitis na twin yata yun. Yung isa bali pumutok, yung isa hindi. Nung hindi pumutok, ang ginawa niya, inapakan niya. So yun yung cause ng injury niya, blasting injury, na nagtamo siya ng amputating injury sa 5th digit ng left foot niya. Yan muna ang mga latest mula rito sa Dagupan City. Ako po si Sandy Salvacio ng GMA Integrated News.